Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Sumusuko na ako sigaw ni Chief Long, patayin na lang daw siya nito. Ngunit sinabi lang ni Chen Fan na sinabi niya nang wala siyang pake sa kung ano ang nasa isip nito. Ang sino mang mga ahas na kumalaban sa kanya ay magbabayad ng price, ang kamatayan ay isa lamang easy way out. Mula doon ay tumungo na si Chen Fan sa loob kung saan bumungad sa kanya ang pagbati ni Ziqing. Pinatayo siya ni Chen Fan. Nagtanong si Ziqing kay Chen Fan kung narito ba ito upang makita si Anya, thus tumungo na nga sila sa silid na kinaroroonan ni Anya. Dito ay sinabi ni Ziqing na ito ay hindi pa nagigising kailanman, hindi kahit na isang beses. Agad na lumapit si Chen Fan kay Anya. Sinabihan si Ziqing na wag itong mag-alala, gigisingin niya na ito sa pagkakataong ito. Sa kamalayan ni Anya ay mapapansing nakasakay siya sa isang raft sa gitna ng karagatan. Napasabi sa kanyang sarili na pakiramdam niya tila napakatagal niya narito ngunit wala siyang lugar na mapuntahan. Idinagdag na ang kanyang isip ay blanko dahil sa labis na katahimikan at lawak ng lugar na ito, ni hindi niya raw magawang makapag-isip ng malinaw. Gayunpaman siya raw ay naniniwalang mayroong tutungo rito upang kunin siya nang bigla siyang mayroong napansin. Napatanong kung ito ba ay mga alon, na bigla nang umangat ang isang kamay mula sa tubig. Ano, sambit ni Anya? Napatanong kung ang taong ito ba ay nalulunod. In-extend ang kanyang kamay. Heto, humawak daw ito sa kanyang kamay. Idinagdag na siya ay palaging naniniwalang mayroong tutungo rito upang iligtas siya. Ito na raw ba ang taong iyon? Ngunit siya raw ay natatakot na umalis sa raft na ito. Nagtaka nang makita ang kung anong bagay na nasa kamay ng individual. Nagtanong si Anya kung sino ito. Anya, saad ng isang boses, kunin daw nito ang talisman na ito ay nagmula sa kanyang ina. Kinuha ito ni Anya. Nagkaroon ng ilang contemplation at makalipas ang ilang sandali, nagdive siya patungo sa tubig at mula doon ay lumipat ang eksena sa isa sa mga silid ng Baekhyun headquarters kung saan makikitang tuluyan ng nagising si Anya at mula rito makalipas ang ilang sandali ay lumipat ang eksena sa rooftop. Sinabi ni Anya na mukhang siya raw pala ay nakatulog sa loob ng napakahabang panahon. Sumagot si Chen Fan na ang deity soul nito ay na-damage dahil sa technological modification na ginawa sa kanyang katawan at hindi niya ito magising dahil doon. Idinagdag na siya ay nagtagumpay sa pagkakataong ito dahil sa siya ay natuto ng isang unique technique at bukod pa doon ang pinakamahalaga sa lahat, ang isa sa mga rason kung bakit naging posible ang bagay na ito, ay dahil sa ito ay mayroong lubos na tiwala sa kanya. Of course, tugon ni Anya, siya raw ay naniniwala rito. Ito lang ang pinagkakatiwalaan niya. Well, saad ni Chen Fan, sa ngayon magpahinga na lang daw muna ito at pagkatapos nun, nasa kanya na ang pagpapasya kung mananatili ba ito rito sa Earth o tatango ito sa kinaroroonan ng kanilang mga magulang. Sumagot si Anya na gusto niyang tumungo sa kanyang family, of course, tugon ni Chen Fan. Mula doon ay hinayaan na munang makapagpahinga ni Chen Fan si Anya. Tumungo siya sa labas, kung saan siya ay kinongratulate ni Yaifei at Yanzo. Nag-abot ng tablet si Yanzo. Nagsabing narito ang impormasyon patungkol dun sa 4 na tribes na dinurog nito, at narito rin ang mga impormasyon patungkol sa iba pang mga tribes na nagbabalak na magkudeta. Sinabi ni Yaifei na buti na lang at narito ang Immortal Emperor upang i-handle yung mga nagbabalak. Sa tablet ay mayroong tumawag na bigla si Advisor Yu nang makita si Chen Fan. It's been a while, bungad ng ating bida. Nagtanong kung kamusta na ang mga bata. Teka lang sis, sabat ni Sparrow. Nagtanong kung sino ang kausap nito, maging siya ay nabigla rin nang makita si Chen Fan sa tablet. Oh my, saad niya, so ito raw pala ay si Chen Baekhyun. Sabay tukso kay Advisor Yu. Ngunit sinabi lang ni Advisor Yu na tumigil na ito, hindi na sila mga bata. Teka lang, saad ni Advisor Yu kay Chen Fan, hintayin daw siya nito. Pupunta siya sa kinaroroonan nito. Ako rin pupunta rin ako, dagdag ni Sparrow. Hintayin daw sila nito. Makakarating sila sa loob lang ng kalahating oras. Kukuha sila ng helicopter, wag daw itong umalis. Ay oo, tugon ni Chen Fan, hihintayin niya raw ang mga ito, at makalipas nga ang kalahating oras ay dumating na ang dalawa. Yuching, saad ni Chen Fan kay Advisor Yu, hindi raw ba't tila ito ay medyo undress umano'y ayon sa kanyang calculation dapat ito na ngayon ay, ngunit sumabat si Advisor Yu na sa ngayon ay nagpo-focus na lang siya sa pakikipag-communicate sa Baekhyun, hindi na katulad pa nung dati, kaya hindi niya na kailangang magdala pa ng mga heavy stuff.
Alright, sabat ni Yanzo. Tinanong si Advisor Yu kung bakit ito tumawag sa kanya. Sumagot si Advisor Yu na dahil sa hinahanap nito ang mga alien clans na narito sa Earth, ngunit ngayon, lumalabas na ang Immortal Emperor daw pala ang naghahanap sa mga iyon. Sinabi ni Chen Fan na ang mga iyon ay nagbabalak ng masama laban sa Baekhyun. Sumagot si Advisor Yu na ngunit mayroon parong mas complicated kaysa sa bagay na iyon. Di bali na yung 4 na clans na dinurog nito, talaga raw bang hindi na nito spare pa yung iba? So tugon ni Chen Fan, so uupo lang daw ba ito at manunood na hinaharas ng mga iyon ang Baekhyun? Sumagot si Advisor Yu na gaya ng sinabi niya ngayon lang ang bagay na ito ay higit na mas complicated pa sa iniisip nito. Gagawin niya ang kanyang best ngunit siya raw ay umaasang aatras muna ng bahagya ang Baekhyun. Saad ni Chen Fan, so iniisip daw ba talaga nitong gagawin niya ang bagay na iyon? Hindi tugon ni Advisor Yu. Nagsimula ng humakbang paalis si Chen Fan at nagsabing kaya dapat lang na wag na itong makialam pa patungkol sa bagay na ito, siya na ang bahalang umasikaso sa problemang ito. Lumipat ang eksena sa isang kuweba kung saan makikita ang tambak ng mga bungo, at maririnig ang ilang mga boses. Sinabi ng isa na bukod kay Long Chi ang 4 na alien clans ay nagperish na. Nagtanong ang isa kung talaga bang bumalik na si Chen Baekhyun. Idinugtong ng isa pa na mukhang totoo ang mga sabi-sabi. Nagtanong ang chubby kung pakakawalan na ba nila ang Great Holy Witch, ngunit nagtanong lang ang nasa gitna kung nababaliw na ba ito. Maaaring nakalimutan na raw ni Chen Baekhyun ang lugar na ito since iyon ay untouchable na ngayon. Idinagdag ng isa na 3 araw na lang ang kailangan nila upang tuluyang maging puppet ang Great Holy Witch, at kapag ang lahat ay naisakatuparan na, kahit na ang Chen Baekhyun pa na iyon ay hindi na magiging banta pa sa kanila. Lumalabas na ang tinutukoy pala nilang Great Holy Witch ay si Yu Wenjing. Sumigaw na hinding-hindi makukuha ng mga ito ang gusto nila. Sabat ng isa, binabalak daw sana nila itong gisingin, ngunit since ito raw ay nagising na ng kusa, magpatuloy na raw sila. Agad na ipinirform ng 3 ang Refinement 6th Stage. May kung anong nangyayari kay Yu Wenjing. Napasabi sa kanyang isip na ni-unite niya ang lahat ng mga witches at naging Great Holy Witch ng 4 na families at 8 clans. Siya ay ang protector ng China. Hindi niya na raw kayang magtagal pa kapag ang power of refinement ay kumalat na sa kanyang mga mata. Hindi na siya makakagamit pa ng anumang spells. Chen Fan, napaka-unfortunate daw na hindi na siya magkakaroon pa ng pagkakataong makita itong muli. Hindi niya na raw kayang magtagal pa, ayaw niyang maging puppet ng alien clans. Humigpit ang kung anong bagay man ito na nasa kanyang leeg. Idinagdag sa kanyang isip na kapag siya ay namatay, iyon ay malalaman ni Chen Fan since iyon ay may marka ng kanyang deity soul. Tiyak na ipaghihiganti siya noon. Absorb sambit ng isang boses na siyang ipinagtaka ni Yu Wenjing. Makikita ang pagdating ni Chen Fan, agad na nagdash upang kunin si Yu Wenjing. Nag-infuse ng energy si Chen Fan. Sinabihan si Yu Wenjing na ibabalik niya na ang Nirvana Worms na ito rito, gayunpaman hindi niya na ito magagamit uli, at pagkatapos nun ay tinanggal ni Chen Fan ang power of refinement na nasa katawan ni Yu Wenjing. Makalipas ang ilang sandali ay napalingon si Yu Wenjing, nagsabing umalis na yung mga iyon daw ba ay hindi hahabulin ni Chen Fan, ngunit sinabi lang ng ating bida na ayos lang iyon, ang kaligtasan nito ang higit na mas mahalaga. Ilang sandali pa ay lumabas na sila sa kuweba tumungo sa isang partikular na lokasyon, kung saan nag-aabang si Yanzo at Advisor Yu. Sinabi ni Chen Fan kay Yu Wenjing na mauna na itong bumalik kasama nina Advisor Yu at Yanzo, at agad na bumalik upang habulin yung mga alien na dumukot kay Yu Wenjing. Nagsabing ang sino mang mangangahas na yamurak sa Baekhyun ay mamamatay. Lumipat ang eksena sa kinaroroonan ng 3. Mapapansin ang pagkabahala ng chubby. Napatanong kung hahabulin ba sila nun, mamamatay na ba sila. Idiot, sigaw ng isa. Tumahimik na lang daw ito. Kalma, saad ng isa pa. Umano'y ang rason kung bakit hinihintay nila iyon dito ay upang iyon ay mahulog sa kanilang trap. Ilang sandali lang ay dumating na si Chen Fan. Nagsabing mukhang ang mga ito ay handang-handa na, ngunit bakit daw ba nagre-risk pa rin ang mga ito kahit na alam na ng mga itong siya ay hinding-hindi nila mapipigilan. What a joke, tugon ng isa. Umano'y kung hindi ito bumalik ay nanalo na sila. Well, kahit na ganun ang lahat ay ayos lang, after all ang cultivation ay sugal na sa simula pa lang. Sa kasamaang palad, tugon ni Chen Fan, sa kasamaang palad ang mga ito ay matatalo. Tugon ng isa. Nagtanong kung sigurado ba ito. Agad na inactivate ng 3 ang Yin Flow Formation. Go to hell, dagdag pa ng 3.
Sambit ni Chen Fan lumalabas na mukhang lubhang napakatagal niya nang nawala na ni umabot na sa puntong nakalimutan na ng mga ito kung gaano siya kalakas, sabay activate sa kanyang eyebrow sinunog ang formation kasabay ng tatlo. Hay baling ni Chen Fan ang mga ito raw ay napakahina, mula doon ay bumalik na siya sa helicopter at tumungo sa iba pang lokasyon na kinaroroonan ng ibang mga alien clans. Sa sumunod na araw ay sinabi ni Advisor Yu na 36 na oras lang ang kinailangan ni Chen Baekhyun upang ubusin ang lahat ng mga kalaban. Nagpatuloy ang dalawa sa topic na ito, habang sa kabilang dako naman ay nakapagdesisyon si Chen Fan na tumungo sa Kunsho at Tianhuang Star. Mula doon ay lumipat ang eksena sa Tianhuang Star kung saan nakikipaglaban si Miss Ling sa Guchen stage sa ginaganap na Linjiang Immortal Assembly. Makalipas ang ilang sandali ay napasabing hindi niya pa rin na ma-master yung sword move na ginagamit ni Senior Chen, siya raw ay magpapaturo kapag nagkita silang muli nang biglang dumating si Chen Fan at nagsabing iyon ay hindi na kailangan. How dare you, sambit ni Miss Ling. Ang pangahas naman daw nitong magpanggap bilang si Senior Chen. Ano, gusto raw ba nitong mamatay? Not bad, tugon ni Chen Fan. Kung ganun, bakit hindi raw nito subukan kung gaano kalakas ang kanyang clone? Nagpalitan ang dalawa at makalipas ang ilang sandali, napagtanto ni Miss Ling na talagang ito ay si Chen Fan. Sinabi ni Chen Fan na ang swordsmanship nito ay nag-improve ng husto, malamang ito na ang pinakamalakas sa lugar na ito. Tama raw ba? Ahehe, tugon ni Miss Ling. Umano'y ang lahat ng ito ay salamat kay Senior Chen, ngunit sa kanyang isip ay iba ang sinasabi. Umano'y salamat sa ginawa nitong pagpatay sa lahat ng mga old jerks. Noon silang lahat ng mga youngsters ay hindi na nagkaroon pa ng tsansang ipakita ang tunay nilang lakas. Mula doon ay magkasama nang naglakad ang dalawa. Binati si Miss Ling ng mga tao. Mayroong nagtanong kung libre ba ito mamaya. Patawad, tugon ni Miss Ling, ngunit may mga bagay pa raw siyang kailangang asikasuhin. Sambit niya kay Chen Fan. Bakit daw ba tila walang nakakakilala rito? Sumagot si Chen Fan na siya ay gumamit ng isang spell upang baguhin ang kanyang appearance sa paningin ng mga tao. Ayaw niyang maka-attract ng matinding atensyon. Sumakay sila sa isang carriage. Sa loob ay sinabi ni Chen Fan na carriage ang sinasakyan niya noon sa paglilibot sa mundong ito. Ito raw ay nakakapag-bring back ng mga old memories. Sinabi ni Miss Ling na si Zhao Juxian ang dati nitong kutsero, ngunit ngayon siya na lang ang natitira upang samahan ito. Nagtanong si Chen Fan kung kamusta na ang Tianhuang ngayon. Sumagot si Miss Ling na ang order na in-establish nito rito noon ay nag-persist pa rin, ngunit sa pangalan na lang. O ganoon ba, tugon ni Chen Fan. Humingi ng tawad si Miss Ling. Umano'y hindi raw kasi siya sumasali sa mga family wars kaya wala siyang gaanong alam patungkol sa buong detalye. Gayunpaman ang matitiyak niya lang, nagbago na ang mga bagay-bagay rito pagkalipas ng 300 taon. Well, tugon ni Chen Fan, hindi niya raw ito sinisisi. Huwag itong mag-alala, nang biglang hamarang si Lord Zhao. Greetings Master, bungad niya. Siya raw ay humihingi ng tawad sa pagiging late. Tugon ni Chen Fan, ito raw ang topic nila ngayon lang. Well, since nagawa raw nitong ma-detect ang kanyang presensya, mukhang ito raw ay mas lalong lumakas pa. Salamat Master, saad ni Lord Zhao. Pakiusap, hayaan daw siya nitong magmaneho uli para rito. Ganoon na nga ang ginawa niya. Nagtanong kung saan sila pupunta. Well, tugon ni Chen Fan, siya raw ay narito lang upang maglibot-libot at tinanong si Lord Zhao kung saang lugar ang magandang puntahan. Well, kung ganun, tugon ni Lord Zhao, hayaan daw siya nitong dalhin ito sa Great Show. Nagsimula na silang maglakbay. Lumipat ang eksena sa main hall ng Wu family kung saan sinabi ni Patriarch Wu kay Miss Wu Qingyan na yung ibinigay sa kanya noon ni Peking Chen na Yu Qing Pill Scroll ay pag-aari ng kanilang family. Hinayaan nila itong gamitin ang bagay na iyon sa loob ng 300 taon at sa pagkakataong ito, oras na upang ibalik nito ang bagay na iyon sa kanilang family. Father, tugon ni Miss Wu Qingyan, umano'y kung binabalak na i-inherit ng kanilang Wu family ang scroll o kaya naman e-promote, malugod niya raw itong ibibigay. Gayunpaman binabalak nitong e-trade ang scroll sa Dishen Mountain. Iyon daw ay hindi niya matatanggap. Elder sister, dagdag ni Miss Wu Qingyan kay Miss Wu Bisu, ito ang may pukana ng lahat ng ito. Tama raw ba? Ito ay nagselot sa kanya sa nagdaang 300 taon at ngayon ay nakapag-decide na itong nakawin ang bagay na ibinigay sa kanya. My dear sister, tugon ni Miss Wu Bisu, ginagawa niya lang daw ang bagay na ito para sa kapakanan ng kanilang family, na misunderstood lang siya nito. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na ang tatlo sa main hall ng Wu family at kapansin-pansin ang ginawang pag-cover ni Chen Fan sa kanyang mukha.
Old Lord ng Northern Cold Region saad ni Patriarch Wu nagtanong kung bakit ito narito sa halip na i-enjoy ang alak sa Guhua City. Hatugon ni Lord Zhao ano raw ba ang problema kung narito siya umano'y ang kanyang alak ay naubos na, kaya narito siya upang humingi ng pabor kay Qingyan wag daw itong maging petty. Sumagot si Patriarch Wu na hindi ganoon yun ngunit in-ignore daw nito ang kanyang mga guards at rektang pumasok dito hindi raw ba't ang ginawa nitong ito ay napaka-disrespectful. Come on tugon ni Lord Zhao kailan pa raw ba siya naghintay sa mga guards nito isa pa bakit daw ba siya nito tinatawag na Old Northern Cold Lord ano bad mood daw ba ito, wag itong mag-alala siya raw ay hindi narito upang magdulot ng gulo. Sambit ni Miss Wu Beso maging ang Zuanming Fairy raw ay narito ano gusto rin daw ba nitong makipag-inuman sa kanyang sister, ano tugon ni Miss Ling bakit iyon daw ba ay bawal. What a blatant lie saad ni Miss Wu Beso sa kanyang isip ito raw ay nakakaasta lang ng ganito dahil kay Chen Baekshun. Ahem saad ni Lord Zhao umano'y itigil na nila ang mga pagpapanggap siya raw ay hindi makikialam sa mga affairs ng kanilang family, gayunpaman siya ay magiging witness sa kung ano ang mangyayari. Idinagdag na ang Pill Scroll ay isang regalo mula sa kanyang master para kay Miss Wu Qingyan kaya kung gusto nila iyong makuha at least maging responsable ang mga ito na ipaalam sa kanya ang sitwasyon, nang mai-report niya ng maayos sa kanyang master ang patungkol sa bagay na ito. Ano gulat na sambit ni Miss Wu Beso ito raw ba ay mayroon pa ring contact kay Chen Baekshun? Sumagot si Lord Zhao na iyon ngayon ay gumagala sa kalawakan ng universo at maaaring nakalimutan na nun ang patungkol sa matandang servant na ito gayunpaman siya, paano niya naman daw ba makakalimutan ang kanyang master? Yeah right tugon ni Miss Wu Beso malamang nakalimutan na raw nun ang patungkol sa bituing ito kaya ni paano pa raw nun maaalala ang patungkol sa Pill Scroll, idinagdag sa kanyang isip na malamang silang lahat ay nakalimutan na ng taong iyon. Sinabi ni Miss Ling na ang Tianhuang ay kabilang sa napakalawak na universo at ang napakaliit na city na ito ay sakop ng Tianhuang, sila ay mayroong obligasyon na protektahan ang lugar na ito kaya Wu Beso ano raw ang pinagsasasabi nito. Sumagot si Miss Wu Beso na ganoon nga ang ginagawa niya pinuprotektahan niya lang ang kaayusan ng Tianhuang at ng kanilang Wu family. Idinagdag na although ang Dishen Mountain at iba pang mga old monsters ay pinatay na ni Chen Baekshun noon, marami pa rin ang nag-e-incest at mini-maintain ang kanilang facade at isa pa naging friendly na ang Dishen Mountain magmula nung sila ay matalo ni Chen Baekshun sinabi kay Miss Wu Qingyan na kaya hindi raw ba't isang good trade lang na gamitin nila ang scroll na na-memorize na rin naman nito nagpatuloy sa pangungumbinsi si Miss Wu Beso. Ngunit sinabi lang ni Miss Wu Qingyan na ang tanging natitiyak niya lang hindi papayagan ni Divine Deity Chen ang patungkol sa bagay na ito at siya ay hindi magtatangkang betray ang huling ounce ng kabaitan na iginawad ni Divine Deity Chen sa kanila noon. How arrogant saad ni Miss Wu Beso kung ganun saad ni Patriarch Wu kay Miss Wu Qingyan wag siya nitong sisisihin sa pagiging ruthless sabay abot sa isang folder. Mapapansin ang reaksyon ni Miss Wu Qingyan nang makita ang nilalaman nito ito raw ay isang wedding invitation bakit wala siyang anumang narinig patungkol dito, ngayon sabat ni Miss Wu Beso pues ngayon may narinig na ito. Sinabi ni Miss Ling na hindi niya maintindihan ang mga ito bakit nila trade sa Dishen Mountain ang isang Pill Scroll na mayroong napakataas na potensyal para sa Foundation Establishment Method. Idinagdag ni Lord Zhao na tila ito raw ay isang kwento ng pagpatay sa isang gansa na nangangitlog ng ginto. Well saad ni Patriarch Wu since sinabi na raw ng mga itong sila ay hindi makikialam, idinagdag na bukas na ang kasal pakiusap dito na lang daw muna ang mga ito magpalipas ng gabi sila ay maaaring dumalo sa mangyayaring kasal bukas, ang kanilang guard ay imbitado rin. Mula doon pagsapit ng gabi ay lumipat ang eksena sa loob ng kwarto ni Miss Wu Qingyan. Pill Scroll saad niya umano'y ito ay matagal nang nasa kanya tinulungan siya nitong matutunan ang maraming bagay ngunit ang gabing ito na ang huling gabing sila ay magkakasama. Alam niya raw na once na makarating siya sa Dishen Mountain bukas siya ay gagamitan ng mga iyon ng soul-searching technique sila ay napaka-eager na makuha ang kapangyarihan nito. Gayunpaman ang mga iyon daw ay hindi niya hahayaan binalak niyang durugan ang kanyang deity soul kung saan nakakubli yung Pill Scroll, subalit mayroong hangin na pumigaw sa kanya. Pagtataka ni Miss Wu Qingyan na patanong kung sinusubukan ba ng hangin na itong magpaabot ng mensahe, maririnig ang kanyang sigaw nang bigla na lang bumukas ang bintana.
Kinabukasan ay naghanda na silang umalis. Sinabi ni Miss Wu Beso na wag siya nitong sisisihin, ginagawa niya lang ang bagay na ito para sa kanilang family, mag-iingat daw ito, ngunit hindi umimik si Miss Wu Qingyan at nauna nang umalis lula ng isang espesyal na carriage. Lumipat ang eksena sa isang pavilion kung saan kinongratulate ng nakapulang suit ang isa patungkol sa umano'y marriage nito. Ngunit sumagot lang ang isa na tumigil na ito sa pag-mock sa kanya, umano'y ginagamit lang ng mga elders ang kanyang pangalan, ni minsan nga raw ay hindi pa siya nakakapag-interact sa babaeng iyon, ang naghihintay sa babaeng iyon ay impyerno. Dinala ng isang attendant si Miss Wu Qingyan sa isang hall, pinaupo sa isang sulok kung saan lumapit ang tatlong mga elders. Sinabi ng babaeng elder na ang kaunting chaos ay sapat na upang ogain ang mga idiots na wuklan na ito. Well, ano pa raw ba ang hinihintay nila? Simulan na nila agad ito, sabay extend sa kanyang kanang kamay patungo sa ulo ni Miss Wu Qingyan upang mag-cast ng isang soul-searching technique, gayunpaman nagtaka siya sa kanyang napansin. Inangat niya ang veil at agad na inatake ang nakaupo, lumalabas na ang narito pala ay isa lamang dummy puppet or mannequin. Damyuwuklan ng gagalaiting sambit ng babaeng elder, ang pangahas naman daw ng mga itong i-trick sila. So mata sa mata sambit ng isang boses na siyang umagaw sa atensyon ng tatlo, lumitaw si Chen Fan at Miss Wu Qingyan. Nagsimulang mag-cast ng spell si Chen Fan, nagsabing hindi niya nilinis ang lahat nung nakaraan at ngayon salamat sa Diyos ang ginawa niyang pagpunta rito ay sakto lang, kung na-late lang siya ng kahit na saglit. Lumipat ang eksena sa labas kung saan patuloy pa rin na tinutokso ng tatlo yung lalaking dapat sana'y ikakasal kay Miss Wu Qingyan. Huwag daw itong mag-alala, hahanapan na lang nila ito ng ibang babae, nang biglang nagkaroon ng pagsabog sa kanilang temple. Agad na lumipad ang apat upang tingnan ito, napatanong ang isa kung ano ang nangyayari. Hamarang ang isa, nagtanong kung ano ang binabalak nitong gawin, mamamatay lang daw ito kung tutungo ito doon. Ano, sabat ng lalaki, so ini-expect daw ba nitong siya ay manunood lang? Ngunit sinabi lang ng isa na nagawa na nila ang papel nila at nagsimula ng lumipad paalis ang tatlo, maging ito rin daw ay tumakbo na. Lumingon at idinagdag na lumalabas na ang wuklan daw pala ay hindi kasing hina ng iniisip nila. Sila ay pinaglalaroan lang ng mga ito, mga shameless na aso ni Chen Baixun. Makalipas ang ilang sandali ay nabigla si Miss Wu Qingyan nang bigla na lang siyang hinawakan sa bewang ni Chen Fan at isinamang lumipad paalis sa temple. Sinabi ni Miss Wu Qingyan na siya ay mayroong request. Tugon ni Chen Fan, ano, gusto raw ba nitong kunin niya pabalik ang Pill Scroll? Sumagot si Miss Wu Qingyan na siya ay lubhang napakahina upang maprotektahan ito. Saad ni Chen Fan, so hindi nito ma-divert ang kanyang atensyon mula sa bagay na ito magmula nung ibinigay niya ito rito, ganoon daw ba? Oo, tugon ni Miss Wu Qingyan. Kung ganoon, sambit ni Chen Fan, kung ganoon kukunin niya na lang ito pabalik. At ganoon na nga ang ginawa niya na siyang naging dahilan upang mawalan ng malay si Miss Wu Qingyan. Ilang sandali lang ay dumating ang flying ship ng Wu family. Qingyan, sigaw ni Patriarch Wu nang makita ang walang malay niyang descendant. Nagtanong kung sino itong nangahas na guluhin ang kanilang plano. Gayunpaman tinanggal lang ni Chen Fan ang kanyang mask, inilabas ang Pill Scroll. Ano, sambit ni Miss Wu Besu sa kanyang pagkabigla, talagang pumunta ito rito, Chen Baixun Pautol na sambit ni Patriarch Wu. Sinabi ni Chen Fan na kinuha niya na ang Pill Scroll at pinatay ang mga natitirang members ng Dishen Mountain, kaya magmula sa araw na ito at sa mga darating pa, ang Wu clan ay wala ng kaugnayan pa sa kanya. Kapag ang mga ito'y nang ahas uli na makipagmes sa mga bagay na pag-aari niya, sasapitan ng mga ito ang parehong kapalarang sinapit ng Dishen Mountain at nagsimula ng lumipad paalis. Papatawad, sambit ni Patriarch Wu. Ano, sambit ni Miss Wu Beso, talaga raw bang dito lang mauuwi ang lahat? Chen Baixun, hate na hate niya raw ito. Mula doon ay lumipat ang eksena sa Guhua Town na kilala na rin ngayon bilang Baekhyong City, kung saan pinuntahan ni Chen Fan si Lord Zhao at Miss Ling. Master, bungad ni Lord Zhao, nagtanong kung talaga bang binawi nito ang Pill Scroll. Oo, at hindi, tugon ni Chen Fan. Idinagdag na minsan kahit na ang isang partikular na alaala ay maglaho, ang engravings nito sa iyong kaluluwa ay hindi mawawala. Ngayon si Miss Qingyan ay hindi na bounded sa Pill Scroll, siya ay umaasang mahahanap nito ang kanyang sariling daan bilang isang Heaven Pill Master. Well, tugon ni Lord Zhao, who knows, sino raw ba ang nakakaalam kung 1,000 taon mula ngayon ay magkakaroon na rin ng Qingyan Pill Scroll na i-distribute sa buong mundo.
Nagtanong si Chen Fan kung saan sila susunod na pupunta sa Mo family daw ba ng Zuyan City. Sumagot si Lord Zhao na ano raw ba kaya kung sa ancestral temple. Sinabi ni Chen Fan na ang mga elders na nandoon ay pumanaw na at si Old Sun naman ay abala sa Golden Crow Hall habang si Xiao Mang naman ay wala rin dito sa Tianhuang ngayon, kaya wag na lang daw muna nilang abalahin ang mga iyon sa ngayon. Sinabi ni Miss Ling na ang Dishen Mountain ay tuluyan ng nawasak at malamang sa ngayon ay alam na ng lahat ng mga taga Tianhuang na ito ay bumalik na, kaya kapag ibinalandre nito ang kanyang pagmumukha, tiyak na dudumugan ito ng mga tao. Idinagdag na ito ay napaka-flashy nung tinakeover nito ang Tianhuang kaya ngayon bakit ito nagpapakalow profile? Sumagot si Chen Fan na sa ganito kalaking lugar kapag pinagmamasdan mo mula sa malayo mas magandang kulay ang makikita mo. Nagsuot ng mask at nagsabing wag sumunod ang mga ito sa kanya, ngunit sabat ni Miss Ling gayunpaman pinigilan siya ni Lord Zhao at tuluyan nang umalis si Chen Fan gamit ang isang portal. Ilang sandali lang ay nagtanong si Miss Ling kay Lord Zhao kung bakit siya nito pinigilan. Sumagot si Lord Zhao na kung gusto nung sumunod sila sa kanya hindi na nun sasabihin pa ang bagay na iyon hindi raw nila maaaring suwayin ang orders ng master. Ngunit sabat ni Miss Ling ngunit gustong-gusto niya rong sumama, lumipat ang eksena sa lansangan ng isa sa mga Chinese city ng Tianhuang Star. Habang naglalakad ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ang lugar na ito ay pinangalan ng Guohua Baekyeong City dahil sa ginawa niya rito noong pagtatag ng sekta, at mula noon ay ito na ang siyang naging sentro ng buong Tianhuang Star. Maririnig ang usap-usapan ng mga tao patungkol sa umano'y pagbabalik ni Chen Baeksuan, ang iba ay naniniwalang talagang siya ay bumalik na, habang ang iba naman ay hindi kumbinsido. Sambit ng isang babae habang umiinom ng alak ano iyon ay bumalik na iyon daw ay bullshit, iyon daw ay pawang mga sabi-sabi lang ngunit kung talagang iyon ay bumalik na, iyon ay babasagan niya ng ngipin. Sambit ng isa mukhang ito raw ay napasobra na sa inom ito raw ay tumigil na sa pagsasalita ng nonsense, ngunit itinulak lang siya ng babae ito raw ay napaka-annoying tumigil na raw ito sa pakikialam sa kanya. Napaatras ang isang babae sa puwersa ng pagtulak nang bigla siyang sinalo ni Chen Fan, nagpasalamat. Sinabi ni Chen Fan na wag na nitong sayangin pa ang kanyang enerhiya hindi nito mapipigilan ang isang lasing. Nainis ang babae sa kanyang narinig tinanong si Chen Fan kung sino ito bakit daw nito tinatakpan ang kanyang mukha ano ito raw ba ay isang halimaw, ang pangahas naman daw nitong tumungo rito. Mapapansin ang reaksyon ng batang babae, tumigil na raw ito raw ay lasing na lumingon kay Chen Fan humingi ng tawad, hindi raw talaga ito ganito sadyang napakarami lang nang nangyayari sa kanilang sekta ngayon pakiusap patawarin niya raw ito. Nagtanong si Chen Fan kung saang sekta nabibilang ang mga ito sumagot ang batang babae na sila ay ngunit agad na dumugtong ang isa na siya ay ang kaisa-isang anak na babae ng Tianji Paradise Master na si Zuan Mingzi ano natatakot na raw ba ito ngayon? Lumayas na raw ito. Tugon ni Chen Fan Zuan Mingzi, idinagdag sa kanyang isip na ang taong iyon ang inatasan niyang mag-manage noon sa Zuan Province lumalabas na ito raw pala ay nagkaroon ng napakaayos na buhay, at nagkaroon pa ito ng napaka-lawless na anak na babae. Sir patawad talaga saad ng isa sadyang ito raw ngayon ay napaka-wasted na dahil sa sobrang pag-inom ng alak hindi na nito alam ang kanyang pinagsasasabi. Well tugon ni Chen Fan since yung isa ay ang kaisa-isang anak na babae ni Master Zuan ito raw ba sino raw ba ito? Sumagot ang babae na siya ay isang hamak lang na lowly servant na inutusan ng master na samahan dito ang young lady at hintayin ang isang individual. Pahampas na inilagay ni Miss Zuan ang kanyang cup sa mesa yung old fart na iyon pasigaw na sambit niya talagang iyon ay nang ahas na utusan siyang hintayin dito si Chen Baeksuan. Niinutusan pa siya nung sumunod kay Chen Baeksuan para maging servant nun, iniisip daw ba talaga nung ikakagalak niya na maging servant ng taong iyon. Well saad ni Chen Fan upang maiwasan ang anumang misunderstanding gusto niyang liwanagin, si Chen Baeksuan ang tinutukoy nito tama raw ba? Bakit tugon ni Miss Zuan bakit mayroon pa raw bang iba rito na mangangahas na banggitin ang pangalan na iyon? Syempre ang tinutukoy niya raw ay ang old monster na iyon mapapansin ang reaksyon ni Chen Fan sa pagtawag sa kanyang old monster ni Miss Zuan. Sambit ng servant sa tingin niya raw mga nasa ilang libong taong gulang na si Chen Baeksuan sa ngayon,
napatanong si Chen Fan sa kanyang isip kung anong uri ng mga rumors ang kumakalat patungkol sa kanya rito sa Tianhuang. Sinabi ni Miss Suan sa servant na tumungo na sila sa Ancestral Temple at basagin ang pinto doon kailangan niyang makausap si Qin, nang biglang dumating ang Qin na tinutukoy niya umano'y hindi na nito kailangang gawin pa ang bagay na iyon siya ay narito na. Idinagdag na ang pangahas naman daw nitong umasta ng napakayabang dito sa Guhua Baekhyong City ano talaga raw bang iniisip nitong magagawa nito ang kahit na anumang bagay na gustuhin nito dahil lang sa ito ay anak ni Zuan Mingzi. Ngunit nagtanong lang si Miss Suan kung kailan darating si Chen Baekhyun siya ay uuwi na kung iyon ay hindi darating. Ano umuwi patanong na tugon ni General Qin siya raw ang dapat na magsabi sa bagay na iyon lumayas daw ito kung ayaw nitong palayasin niya ito ng puwersahan. Sabat ng servant General Qin pakiusap kumalma raw ito ang kanyang young lady ay sadyang lasing lang wag itong mag-alala aalis na sila rito ngayon din. Ngunit bigla siyang itinulak ni Miss Suan wag daw siya nitong ipahiya. Well sambit ni Chen Fan sabay hawak sa kamay ni Miss Suan well mukhang ni ito raw ay hindi na magkakaroon pa ng tsansang maging servant ni Chen Baekhyun, nagcast ng isang spell. Miss paulit-ulit na sambit ng servant na wala nang malay si Miss Suan mapapansing nasa bisig na siya ngayon ni General Qin. Nagbigay ng utos si Chen Fan kay General Qin umano'y dalhin nito si Miss Suan kay Zuan Mingzi at ipa-search ang memory nito, alam na nun kung ano ang gagawin. Nagtanong si General Qin kung sino naman ito ngunit tumalikod lang si Chen Fan at nagsimula ng humakbang paalis. Lumipat ang eksena sa Tianji Paradise kung saan kasalukuyang nagsasagawa ng memory search si Zuan Mingzi sa kanyang anak at ilang sandali lang, leader sambit ng servant nagtanong kung ano ang nakita nito. Agad na lumuhad si Zuan Mingzi Immortal Emperor sigaw niya umano'y salamat sa pag-spare nito sa kanyang sekta at mga members ng kanyang sekta, hasambit ni General Qin sa kanyang isip so ang taong iyon daw pala ay si Chen Baekhyun. Tumayo si Zuan Mingzi lumingon sa servant nagsabing magmula sa araw na ito na ay ang siyang magiging leader ng Tianji Paradise. Ipunan daw nito ang lahat ng kanilang mga members at dalhin sa border ng Desolation Realm manatili doon sa loob ng 1,000 taon, patayin nito ang sino mang sumuway sa order. Ano ako sambit ng servant sa kanyang pagkagulantang inilapat ni Zuan Mingzi ang kanyang kamay sa ulo ng servant nagsabing ililipat niya patungo rito ang lahat ng kanyang cultivation, na nangangahulugang ito na ang naging katapusan ni Zuan Mingzi siya ay namatay sa ganitong paraan. Napatanong ang servant kung ano ang nangyayari ngunit sumabat si General Qin na sa ngayon asikasuhin na lang muna nila ang bangkay ni Zuan Mingzi at ng anak nito, ipapaliwanag niya na lang ang lahat pagkatapos. Habang lumilipad sa kalawakan ay nasisagap ni Chen Fan ang mga usap-usapan ng mga tao gamit ang kanyang divine sense. Sinabi ng iba na si Chen Baekhyun ay bumalik na, nagtanong ang iba kung nasaan na ito ngayon. Idinagdag ng ibang mga tao na dinaspatcha nito ang mga traitors, ito ay nagpapakita ng parehong authority at kabaitan talagang si Chen Baekhyun ay isang tunay na ruler. Huminto si Chen Fan nagsabing sa muli ang kanyang pangalan ay nag-spread na naman sa Abandoned Star Realms ang kanilang mga papuring patungkol sa kanya, ay ang Power of Faith dugtong ng matandang monk sa kabilang dako kung saan naruroon ang tunay na katawan ni Chen Fan.